Sa lumalalang kontrobersiya, lumilitaw ang mga alegasyon ng tila may mga personal na interes at pansariling hangarin si Liza Smugs na nagpapakita ng posibleng pakikisangkot sa mga iligal na gawain. Isang halimbawa nito ay ang pagbanggit sa umano'y kaugnay ni Mel Robles sa pandaraya sa PCSO na nagpapahiwatig ng posibleng pakikinabang sa mga pondo ng gobyerno. Ang mga naturang aligasyon ay nagpapahayag ng kawalan ng integridad at pagtitiwala ng ilang opisyales ng gobyerno na naglalantad ng kalabisan at pang-aabuso sa kapangyarihan. Sa kabila ng mga ito, tila hindi nababawasan ang pag-asa ng ilan dahil sa patuloy na paglantad ng mga vloggers sa mga kaganapan na hindi pinapakita ng mainstream media. Ito ay nagbibigay ng alternatibong impormasyon sa publiko na nagtutulak sa kanila na maging mapanuri at mapanagot sa mga katiwalian sa pamahalaan. Sa ganitong paraan, patuloy na lumalakas ang boses ng mamamayan at ang kanilang kakayahan na makialam sa mga mahalagang usapin sa lipunan. Walis na nga itong katunayan na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Kanilang talino sa pagnanakaw. Abangan nyo dyan, sino malapit sa Congress, abangan nyo, araw-araw nagre-report si Kaki Raraki dyan. Okay? Kala mo hindi ko alam, matapos silang mag-away ng presidential communications, kasi nga, nag-aaway sila sa partihan ng pera, I mean sa bayad sa bribe nila, dahil yung taga-PCSO, sila Bukangkang, sila Patricia Martin, ay hindi sila magkasundo-sundo sa ninanakaw nilang pera para i-bribe to destroy Sara. At the end of the day, we talk about now, did destroy si Sara at mga Duterte. Yan, si Kalbo at yung mga dugyot vloggers na mga kadiri na sabi nga ni Puso, oh my God, Kajire! Di ba? Oh my God, Kajire! Yung mga, oh my God. Okay? Pare-pareho sila ni Taning, na si Taning na mukhang surot na yung sinisip-sip ay burak. Kaya parang ganun. Di ba? Parang ganyan, o di ba? So sila ay mga kalaban ng bayan. Bakit? Kasi ito'y ginagamit sila ni Liza Smugs para gurgurin si Inday, gurgurin sa social media, and, you know, pag may pagkakataon, kaya Day, mag-ingat ka. Gugurgurin nila si Inday kasi si Inday nga ang hindi na pinaka-angat sa kanila. Di ba? When you talk about survey, mataas talaga si Inday. Sus ko po, yung kalaban niyang nangangarap na si Tambalusos, 0.8. My God. So, supposedly hindi natin papangalanan to kasi makakakuha sila ng, you know, ng limelight dito. But, maganda naman yung limelight nila na bayaran sila. Ito kayo, okay, na mga bayaran ni Liza, mga palaga, lalo to si Kalbo, na nag-a-acting, na kunyari pa wine dyan sa kanyang mga fake account, drama-drama, di ba? Kunyari, mayroon siyang image, may saltik na kesyo na sa yacht daw siya, ganito, ganyan. Ganun mga post niyan eh. Naluloko din niya itong sila Zaldico at saka sila Tambaluslos kasi wala na kasing makuha si Liza at si Tambaluslos na mga tao magsusuporta sa kanila from the bottom of, like ako, from the bottom of my heart, sinuportahan ko siya na wala akong iniimbayad. Pero ito ngayon, dahil nga bagsak na sila sa social media, so pinapatos nila yung kahit mga uhugin, diba? Yung mga uhugin na walang ligo, na mukhang mga, oh my God, Kadire! So Kadire, nakita ninyo, yung mga binabayaran nila, mga mukhang surot na yung sinipsip mga burak. So, kaya ikaw Kalbo okay, mabaliw ka na naman sa akin. Okay? Meron pa akong kachika dun sa Congress. Okay? Araw-araw nagre-report. Bakit ka nag-araw-araw nagre-report kay Zaldico? Ikaw, Zaldico, tanda mo, bibigyan ka ta ng isang bonggang-bonggang 1-hour show. You know? Pag wala na ako sipon. Pag hindi na ako uhugin. Bibigyan ka ta ng isang bonggang-bongga. Yung hinayupak na yan. Actually, may nag-send sa akin ng picture. Mula ulo hanggang paa. May bata kasi, baka mamaya, sabi na inapi yung bata. Mula ulo hanggang paa, ang mga suot nila ay mga designers. Dating uhugin lang yan si Zaldico, walang pera sa Bicol. Okay? So ngayon, saan kumukuha ng pera mga buwaka ng inang yan? Inakita nyo na nga, sangkot doon sa
pagmi-meeting nila noong January 10, kung saan isinusulong nila yung Buwaka ng Inang initiative na ito. So ito si Zaldico, yung asawa niyang Jutang Jirina din, na si Mylene, di ba pa ulit-ulit ko na bumili ng apartment dyan sa Paris at pinapasara ang mga designer store o boutique. Binababoy nila tayo mga palangga. Kinukuha nila ang pera, tapos ang putang inang baka ng inang post-post sa Paris. Pero bawat hibla, bawat hot chocolate na nilalamon, hinihigop nila, hindi pa napaso ang mga baka ng ina sa Paris, ay pera galing sa bayan. At ikaw, Zaldi, yung binabayaran mo si Kalbo, okay? Pareho kayo naggagaguhan. Wala namang engagement yan eh. Di ba? Kasi nga mga kababayan, masyado na silang natatalo dito sa katotohanan. Real talk lang. Yeah, I'm taking salamat palangga. Ayun ko. Umulan kasi dito, naulanan ako. Umulan kagabi. Naligo ako sa ulan. So anyway, yung mga, okay, mamaya na yung sa sundalo. So ngayon, the target here, mga kababayan, ay talagang sa ngayon hindi nila inaatupag kung paano pabangunin ang Pilipinas, kundi paano pabagsakin tayong mga kritiko, tayong mga nakikita yung kanilang kabaliwan. Imagine nyo, anong petsa na ngayon? Today is February 2 na, okay? January 29, isang taon na po na kinansila at never na nila binalikan ang hearing patungkol sa smuggling na kung saan sangkot si Michael Ma, sangkot ang kapatid ni Lisa na si Martin Araneta, sangkot ang mga taga Bureau of Customs. Today is 1 year and 2 days, okay, na kinansela nila sa Committee on Ways and Means na hindi na binalikan ang issue ng smuggling. Dahil nga, paano naman nila babalikan, ay inappoint na nga as what? Special Envoy to China, si Michael Ma, at kasabwat ni Lisa. Araw-araw sa Pilipinas, araw-araw po kayong binabalahura ng gobyernong Kuting at Ahas. Kaya nga naman, sabi ko dito sa inyo, paulit-ulit natin na kung liliwanagin nyo lang ang inyong kaisipan dito sa ICC na ito, paano nakapasok yan? Si Lisa lahat yan. Kasi the target is, this is between Araneta and Kuting, Ahas, Araneta, Romualdez versus the Dutertes. Yan ang nangyayari ngayon. Instead na, wala na talaga unit team, na ibangon nila ang kinabukasan ninyo, kinabukasan dyan sa mga OFW, ang target ngayon ng gobyerno kung paano gipitin si Inday Sara, paano gipitin ang mga Duterte para manatili sa pwesto sila. Bakit kailangan kong sabihin itong mga dugyots na ito? Okay? Na kung tutuusin, hindi natin sila bigyan ng platform dito. Pero nga, nandoon sila. Kaya kung may malapit sa Congress, abangan ninyo mag-spy kayo. Open naman yung Congress pwede kayong pumasok dyan. Diba? Magpanggap lang kayo, kunyari vlogger, kayong ganyan. Tutukan nyo si Kalbo at ang mga Alipores na yung mga tao ni Zaldico. Pumapasok sila sa opisina ni Zaldico at ni Tambaluslos. Si Zaldico ay inuutusan ni Lisa at ni Tambaluslos magkasabot sila na bayaran ang mga dugyot na ito para sirain si Inday Sara. Gumagawa po sila ng mga pages at bumibili sila ng mga pages. When I say bumibili, binabayaran nila yung mga may-ari ng mga page. Diba? Kinabi ko sa inyo ating kahapon para magsabay-sabay na sirain si Inday Sara. Itong mga buwaka ng inang mga uhugin na mga dugyot ay kinakasangkapan ni Lisa, ni Tambaluslos, okay, ni Kuting, lahat mga hinayupak na yan, binabayad yung pera natin. Taxpayers' money. Okay? So the intention, maliban dun sa 20 million each na binuking ni Senator Amy na binayad sa mga kongresista, may binabayaran pa silang mga buwaka ng inang dugyot para magbukan pa. Yung mga tirada nila talagang it's so kababawan. Okay? So, ginagamit nila ang pera ng Pilipino
para nga ngayon ay tirahin ng tirahin si Inday Sara. And look at this Las Cañas. Look at Trillanes. Dati, nung inaway ko siya dito, I'm not really inaway, nagbanggaan kami dito, di ba? Nag-trending yan, mga palaga. I think 10 million, maybe 20 million umabot across social media. At bakit ba kami nagbanggaan dito? Dahil ang kanyang slogan noon is anti-Duterte at never again Marcos. Yun, nung pumunta siya dito. Pero ngayon, kasabwat na siya ni Liza. Kasi nga, si Liza Ahas, ang mga kinukuha niya, yung mga sanggano, yung mga dorobo, yung mapapakinabangan niya na magdi-deliver sa kanya ng pera, katulad ni Mel Robles, sa PCSO, magdi-deliver sa kanya ng result para manggipit. Okay? Katulad ako, di ba? Paulit-ulit ko sinasabi, ginigipit nila ako. But they're not gonna win. Hindi sila mananalo sa panggigipit nila, mga palangga. Okay? So, ang pinakamalungkot ngayon, mga kababayan, itong mga pulis o mga general. Okay? Kakapapasok lang actually na information sa atin, mga kababayan. Okay? Oh. Ito na nga. Ayan, breaking news. Okay? Nabigyan na rin ng pondo ang asawa ni Garafil na si Eric Garafil para atakihin ang mga taga Davao, mga sumusuporta kay Pangulong Duterte at syempre ang mga Duterte. Ngayon, saan kumukuha ng pera itong mga ito sa pambayad? Number 1, sa loto. Kay Mel Robles kasi, di ba, sinabi na rin mismo ni Sas yan dahil mga kaibigan na si Sas, kaibigan niya si Taning at saka si Robles, nakasama nila doon sa Benguet, doon pa sa kung saan kinukwento ni Sas, doon sa vlog namin na magkakapitbahay si Lisa, si Taning, si Robles at saka si Michael Ma. So, si Robles ay isa din sa source ng pera, okay, from loto na binabayad naman dito sa mga makakaliwang grupo. Which is ito ang asawa ni Garafil. Grabe, no? Grabe yung panghahayop nila. Kaya kayo mga men in uniform, ito now. Actually, katatanggap ko lang na balita na ngayong araw ay meron na pong naka-float at meron ng mga tinanggal na mga polis doon sa Davao or inilipat sila sa malalayong pwesto. Diba? Sinabi ko sa inyo kagabi, malalayo, inilipat sila sa mga bundok ng hibok-hibok. So sabi dito mga palangga, ng ating mga puting ahas, dahil sa kahayupan ni Lisa Smugs, mga kababayan, ay minomonitor niya ngayon ang mga PNP, okay? Mga pulis, general, kung ano man ang kanilang mga rangko, kasi nga, dyan sa Camp Crame, minomonitor niya na lahat ng mayroong makikita kahit sa pag-post lang sa Facebook, pag-like, pag-comment, pag-share, na umaayon sa mga Duterte. Even yung mga matataas na opisyal sa Camp Crame at sa AFP, okay, mga regional police officers, mga kilalang malapit sa mga Duterte o kay General Bato o sa mga kaalyado ni Pangulong Duterte, iniisa-isa na po kami. Pulis itong informant natin dito, mga palangga. Sabi dito, iniisa-isa na po kami, Miss Maharlika. Sinusubaybayan ang aming mga galaw. Anumang oras po ay dito sa Camp Crame, lalabas na po ang order ni Medusa. Medusa pa nga nakasulat dito. Na gagawin kaming mga floating status or ipapalipat po kami sa malalayong lugar kapag kami ay na-identify na maka-Duterte or sumuporta sa Duterte. Okay? Lahat po kami dito ay pinaghihinalaan na para kaming mga kriminal. At ilan po ay mga police generals, mga full colonels, lieutenant, wala pong pinaliligtas si Medusa. Police pager, police captain, teniente, at ang iba pa ay mga ordinaryong police at mga patrolman hanggang sarhento. Kita nyo? Nakita nyo kahiyupan ito? Kaya kayo,
mga men in uniform. Sabi ko, ano pa pinagtatagal-tagal nyo dyan, sir? Get up, speak up, and pick them up. Ang sabi dito, marami pong mga taga-PSPG, Police Security and Protection Group, na karamihan, yung mga police na nagsisilbing police security sa mga government officials o may mga VIPs, ay isa-isa din pong nire-recall. Lalo na kung nakikilala sila o lalo na kung yung kanilang mga binabantayan ay VIP, mga VIP na malapit sa mga Duterte o kumakalaban sa pamahalaang Marcos. Kahit po makita lang pati mga Facebook account ng mga pulis ngayon ay binabantayan. Mag-like, share, dahil kapag nakita may mga bantay sila, ay tutuluyan o gugurgurin. Ayan, ginamit yung word kong gurgur. Ayop. Makasigaw ngayon palangga eh. Kulang tayo sa energy ngayon. Ngayon, sabi dito, may ginaganap ding meeting, o may ginanap na meeting, Miss Maharlika, may ginanap na meeting ditong Miyerkules. Okay, Miyerkules. Ano ba kayo dyan? Para po, paano nila ma-identify yung mga leaders noong nakaraang campaign. Okay? So ngayon, sabi dito, Miss Maharlika, grabe po, kawawa yung mga ordinary o yung mga police na mga maliliit katulad namin. Natatakot na rin po sila matanggalan ng trabaho o mailipat sa mga malalayong lugar at mapapawalay sa kanilang pamilya. Alright? Yung mga palangga, patatagalin niyo pa ba itong kahayupan ni Lisa, ni Medusa? Okay? Kaya ngayon, ang ginagawa ni Lisa ngayon sa pakikipagsabwatan ni Zaldico o ni Beho, diba? Ng Beho na yan, buha ka ng inilis na yan, ay magre-recruit po sila ng maraming mga trolls at mga Facebook page para po talagang maitumba o magurgur ang mga Duterte. See that? Grabe, ano? Grabe yung kahayupan ng babaeng to. Ano feeling nila? Diyos sila? Sabi ni Maria Eloisa. Duterte lang ang malakas. Bagman love uni. Polboronic family. So, nakita-kita nyo naman kung sino ang nagro-rule sa Pilipinas. Nakita nyo yung picture nung nasa Vietnam sila? Na si Smugs ay nasa gitna? O, katakahan talaga ng PCO. Ito, nakita niyo ba itong picture na to? O, nasa gitna na namang hinayupak. O, edited naman yung kanyang buton. Akala mo siya presidente. Actually, yung mga taga-embahada sa Vietnam, sukang-suka kay Lisa. Nakarating po